Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipo ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, iturin mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, pagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan may 2 o 3 magkakatipon dahil sa akin, naroon ako ng kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Sikapin natin na tumingin sa mga katabi natin at ngitian at batiin ng hello. Ang atin pong narinig na mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, 18 kabanata, versikulo 15 hanggang 20. Ito po yung pagpapatuloy noong narinig natin noong mga ilang araw nakaraan at noong makalawang linggo mula sa 16 na kabanata, ang tugon ni Pedro na siya nga, si Jesus nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At sa kanya naman ay binigyan ng pagkakatiwala ng mga susi sa simbahan. At si Pedro ang ginawang pinakatungtungan, ang pinakapundasyon ng ating simbahan. Dahil siya ay tinawag ni Jesus na bato. At mula sa batong iyon, sabi ng Panginoon, itatatag ko ang simbahan. At ang pinatatawad mo mga kasalanan, pinatatawad na. Ang hindi, mananatili. Ngayon naman, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa ugnayan natin sa bawat isa. Paano kaya ang gagawin natin kung ang ating kapatid ay nagkasala sa atin? Paano ang ating pamamaraan para magkaayos? Ang sabi ng Panginoon, may ilang binanggit siya sa ating ebanghelyo na pamamaraan. Ang pinakauna ay one-on-one. Ibig sabihin nun, huwag mo munang i-chismis. Uy, yun nangyari sa inyo. Kayo lang muna. One-on-one muna. Sabi ng Panginoon, kausapin mo siya. Kayong 2 lang. At kapag nakinig sa iyo, ay mababalik yung inyong ugnayan dati. Kasi naman, ang nangyayari kalimitan ay hindi talaga makapagpigil, ikakalat na. Alam mo ba? Ganun na kaagad yun. Iyon yung mga marites. Mari, ano kaya ang latest? Ay, nako, walang kwenta yan. Siniraan mo na. Pero sabi ng Panginoon, huwag mo gawin yun. One-on-one mo na kayo. Personalan mo na. Pero, pagka hindi nakinig sa'yo, ano po ang pangalawa? Di, magdala ka na ng 2, 3. May kasama ka na. Para yung mga kasama mo, para harapin itong hindi nakikinig sa'yo at tayo makipagkasundo, ay baka makinig. Dahil may testigo na
Hindi lang ikaw. Alam mo, minsan maganda rin naman yan. Yung dadalhin mo naman ay hindi naman maging kakampi mo. Kasi naman yung iba nagdala na nga, nako, ibabaon pa yung isa. Siguro yung dadalhin natin ay hindi natin kakampi. Dadalhin natin sila bilang, ano po yun? Testigo. Kaya pag sinabi, nagdala ka ba? Aba, sinabi ko na nga sa yung ayaw ko nagdagdag ka pa. Ayan, apatay. Pero siguro pag yung kasama ay magsasalita at sasabihin, hindi. Kasi alam naman namin na magkaibigan kayo. Kaya lang nagkasamaan lang ng loob. Baka kailangan lang na mag-usap kayo sa harap namin. Pakikinig lang kami. Hindi kami makikihalo sa inyong usapan. Pero pag nangyari naman na yung dala-dala mo ay hindi rin pinakinggan, naku, kanino ka na magdadala ng iyong sama ng loob? Sa simbahan na. Naku, paano yun? Pag dito na yun, dito mo na isusumbong yun. Humingi ka na kay Father ng microphone para isumbong mo na. Pero alam nyo, yun ang pamamaraan, sabi ni Lord, simula sa one-on-one, nagdala ka ng kasama, at sa simbahan. Pag hindi pa nakinig sa simbahan, ano na ang mangyayari? Ay nako, ituring mo na siyang isang parang pagano, isang hentil, na hindi kasama natin. At isang publikano, isang makasalanan. Kasi sa panahon ng ating Panginoon, mga kapatid, yung mga hentil, hindi kasali yun sa usapan. Itsipwera sila. At yung mga tinuturing na mga makasalanan ng lipunan tulad ng mga mambubuwis, naku, walang kabahagian. So, ganun ang gagawin sa iyo. Noong araw po, noong bago pa ang simbahan, ang isang taong gustong magbalik loob sa Diyos, dumadaan sa tinatawag na pagbabalik loob. At meron ho yung sinusunod. At kapag ikaw ay magbabalik loob na sa simbahan, meron pang damit na isusuot para makilala ka na ikaw ay makasalanan. At yung panahon na iyon ay tumatagal. Minsan mahigit 1 taon ngayon, di mo naman alam kung ang tao makasalanan o hindi. Pareho lang tayo. Wala hong ganun. Ang gagawin lang natin ay magumpisal. Yun ang papel ng sakramento ng pagbabalik loob. At siyempre, hindi naman isisiwalat ko bilang pari sa buong mundo. Alam mo may nangumpisal kanina. Ang tagal na palang hindi nangumpisal yun. Ano ba yun? Alam nyo, yung kasalanan ho yun sa papel naming mga pari na isiwalat namin, ipaalam namin kung sino ang nangumpisal at anong kinumpisal. Tawag po doon, breaking the seal of confession. Mayroong kahapon po kasi tuwing Sabado, mga 5 Sabado po, ito nagbibigay ako sa online ng pagtuturo. Nagtuturo ako ng mga sakramento natin. Yun ang aking ginagawa for the past 4 Saturdays. No? Isa sa mga tanong doon ay, Father, pwede bang banggitin ng pari sa kanyang homily yung nangumpisal at yung kinumpisal? Naku, sabi ko, wag na wag yun. Kasi isa po sa pinagkatiwala sa aming mga pari ng simbahan ay ingatan ang bawat isang nagbabalik loob at talagang bigyan ng halaga. Kaya merong mga naging banal, naging santo po dyan doon sa Europe. Yung hari, gusto niyang isiwalat ni Father yung inumpisal ng kanyang asawa na Rena na pinagbibintangan niya na nagkasala. Anong ginawa ni Father? Sabi niya, hari nga kita, pero hindi ko pwedeng isiwalat sa iyo ang kinumpisal ng iyong asawa na Rena dahil may sinumpaan ako sa harap ng simbahan, sa harap ng Diyos. Ano man ang mangyari, mananatiling lihim ang kinumpisal sa akin. Pinapatay siya. Dahil talagang, maski putulan pa nila namin, mga pare, hindi po pwede.
At siguro sa ating pag-alam ng itong kahalagahan nitong sakramento, kasi napakaganda naman na magbalik loob tayo sa Diyos. Pero ang punto ng ating ebanghelyo ngayon ay ang pagpapatawad at paggawa ng paraan para magkasundo, magkabalikan ang mga nag-aaway-away, hindi magkakaintindihan, ay walang katapusan. Yun po ang kahulugan ng first step, second step, third step, at fourth step. It could go beyond that. Baka maaari pang lumagpas yan. Na sinasabi sa atin ng ating Panginoon, gawa ka ng paraan para magkasundo. Hindi po ba napakaganda? Sa totoo lang, kapag ka matutulog ka na at magdadasal ka at alalahanin mo yung nangyari bawat araw sa araw na iyon, at pag naalala mo, ay, nako, nakalimutan ko. Ito palang si Cordopio at si Cordapia nakasakit sa akin. Ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin, bago ka matulog, ialay mo yung mga taong yun. Himingi ka sa Diyos, himingi tayo sa Kanya na, Panginoon, bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad. Kasi matutulog ka, kapatid, o mga kapanalig, na gaang ang loob mo. Dahil wala kang daladalang baon sa pagtulog mo. Huwag mo nang isama sa higaan si sama ng loob. Sabihin mo nga sa katabi mo, tulog ka, wala na sanang galit. Ha? Sabihin mo yan. Matulog ka ng mahimbing. May mga tao, hindi na nakakatulog dahil may daladala sa puso. Pagising mo, totoo lang, bukas mo ng mata, bubungad ka agad sa'yo, naku, oo nga, no? Ito na naman, papasok na naman ako sa opisina, pupasok ako sa school, at kasama ko pa. Alam niyo, sabi ni San Pablo sa mga mag-asawa, do not let the sun set on your anger. Huwag mong hayaan na ang araw ay lumubog sa inyong galit. Katabi mo pa naman, di ba? Maganda. Bago kayo matulog, humarap kayo sa isa't isa. Sabihin mo, hello. Sagutin mo rin siya, hi. Ano nangyari? Kalimutan mo na yan. Nagkamali lang ako. Sabi ganun. Alam mo na maganda, matutulog. Pagising mo sa umaga, haharapin ninyo pareho ang umagang punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng biyaya. Mga kapatid, pag nagpatawad tayo at gumawa tayo ng paraan para magkasundo, alam niyo ano mangyayari? Ang daming biyayang darating sa buhay natin. Una, kung may sakit ka, gagaling ka. Bakit? Kalimitan sa mga sakit natin, tawag po na ay psychosomatic. Ibig sabihin nun, nasa isip lang. Dahil ka nagkakasakit dahil sa galit. Alam niyo ba? May mga tao na sa tindi ng daladalang sama ng loob, nagkakasakit. Pero kapag ka pinatawad mo na, gawa ka ng paraan para magkasundo, ang buhay ay gaganda at may biyayang ipagkakaloob ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, gawin mo yan. Ang buhay mo ay mapupuno ng biyaya. Ang taong hindi marunong gumawa ng paraan para magkasundo at magpatawad, mababawasan ng biyaya. Buhay mo, iikli. Huy! Pero kapag ka, buhay natin ay punong-puno ng pagpapatawad dahil alam mo, yan ang kahulugan ng pag-ibig. Di ba tinanong ng mga alagad ang Panginoon, Lord, ilang beses ba ako magpatawad? Ano sagot ni Jesus? Hindi lang 7 beses, kung hindi 70 times 7 times. Na ibig sabihin nun, walang hanggan, walang katapusan ang pagpapatawad. Tandaan natin, mga kapatid, pag ang tao kung tayo ay nagkakasundo sa sino mang nakagawa ng hindi mabuti sa atin, ang buhay natin ay gaganda. At ang puso natin
ay puso punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. Huling hirit na, sabihin mo sa katabi mo, makipagkasundo ka na. Huy! At ang pagkakasundo ay hahantong sa biyaya ng pag-ibig. Amen.